Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening sasamahan nga rin po tayo muli ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. Walang iba kung hindi si Dr. Irene Lim. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. Pangangalaga sa ating kalusugan, pag-iwas sa iba't ibang karamdaman, yan nga po ang ating agenda dito sa ating palatuntunan. At ngayong gabing ito, Doc, magfo-focus naman po tayo sa tetanus. Madalas na rin po natin itong naririnig, pero ano nga po ba ang ibig sabihin, Doc, ng tetanus? Okay, so pag sinabi nating tetanus, ito ho yung mga nakikita ninyong naglalakjo, no? And other symptoms, di-discuss natin mamaya. Ang cause po nito is a bacteria, no? Clostridium tetani. Na pag yan ho, yung spore ho niyan nakapasok inside our body, magkakos ho yan ng painful muscle contraction. So, tinatawag din ho yung lockjaw. And it often causes yung person's neck maging stiff, yung leeg, from the cervical, minsan nga bumababayan hanggang sa lumbar spine, no? And ayun, pag nag-lock yung jaw muscle, mahirap yun i-open. And sometimes pati paglunok ng pasyente maapektuhan. Affected. And ayan, bago makalimutan, Clostridium tetani, yun ang scientific name ng bacteria. Anaerobic bacteria. Ibig sabihin, kaya nilang mabuhay kahit walang oxygen pag sinabi mong anaerobic. Now, kapatid ito ni Clostridium botulinum, no? Magkapatid yan. O ba't natin mention si botulinum? Yan ho yung ginagawang botox. Yung iniinject sa mukha. Toxin ho yan ng Clostridium botulinum. Ang mga botox hong pampaganda. Pinaparalyze niya yung muscles, halimbawa, malaki yung panga mo, di ba? O di kaya pang tanggal ng mga wrinkles below the eyes. No? So, kaya lang minsan nawawala ng facial expression. Kasi ang purpose nun is to paralyze the muscle. Same thing, the Clostridium tetani, ayun, napaparalyze yung mga muscles natin sa neck, sa jaw. So, pareho ng lahi, kaya ang parehong action nila is to paralyze the muscles. Kaya pinapang gumalaw, Doc, or magkaroon ng facial expression, kumbaga, di ba? Na kasi yan neurotoxin. Toxin siya na umaakyat sa brain, no? Kung halimbawa yung botulinum sa botox, syempre pre-nases na rin kasi yan, no? Pero itong tetanus kasi, kumbaga talagang fatal. So people should know kung saan sila makakakuha ng tetanus, anong klaseng wound ba ang posibleng contaminated ng tetanus, no? So yun ang pag-uusapan natin. Pero bago yun, Doc, paano nga po ba na natin malalaman kung tayo nga po ay na-infect ng tetanus? Ayun, importante yun malaman nila kasi ayan, pag nag-jaw cramping ho kayo, parang naninigas yung panga nyo na hindi nyo naman mapigil all of a sudden. Then, may mga involuntary muscle spasm ka sa stomach. Ayan, no? So, sa tiyan ho, pag naninigas yung tiyan ninyo. Tapos, may painful muscle stiffness kayo all over the body. Masasakit yung mga muscles ninyo, tsaka stiff siya. Mahirap i-fold yung mga muscles nyo. And ayan, hirap po kayong lumunok. So there is a painful or trouble swallowing. And to some patient, pagpasok na talaga sa brain, nagsi-seizure, nagkukumbulsyon ho, may mga jerking move, yung bigla lalo umiitsa yung kamay, yung paa, involuntary movement na hindi mapigil. Then, of course, headache, and nagbabago yung BP and heart rate. So bumibilis yan. Now, bago pa tayo maubusan ng oras, ikukwento ko yung kasi minsan may misconception ng tao, no? Naakala nila ang mga sugat na pwedeng matetanus, yung mga may
may kalawang lang ng pako, 'di Totoo, ba? oo. Yan lang yung Kanila yun lang. tumatak sa isipan natin, Dok, 'di ba, na kapag, natusok nga po tayo ng mga alambre na Yes. makalawang, ay mate-tetanus ka. Oo, yun. Kaya lang parang na-stagnant lang doon. So, Mm. akala nila dun ka lang puwedeng mag-tetanus, no? Kaya nga ho natin pinili 'tong topic na 'to kasi ganito, no? So, I have a patient before with breast cancer. Now, mag-i-improve na sana siya kaya lang, na-overconfident naman. Nung very close to ano na, maliit na lang, hindi na siya bumalik sa akin. So, Hmm. siyempre 'pag ini-stop mo yun ng halfway, lalaki yun uli. So hindi ko na siya nakita. I thought everything is okay with her. And, yun pala, nagkaproblema financially tapos nagpupunta na lang pala ng albularyo. Siguro isip Okey. niya, oo, lumiit naman na, 'di ba? Oo. So, ta's after ilang buwan, 'no, nag-text siya sa akin madaling araw. Sabi niya, "Doktora, bakit kaya, parang nagla-lockjaw nga daw siya tapos nag-i-stiff yung ano niya, yung sa neck niya, sa leeg, tumutulay daw hanggang sa lumbar area niya, sa spine." Sabi ko sa kanya, "Nakagat ka ba ng aso?" I'm thinking of rabies or tetanus, Uh-huh. 'no. So sabi ko sa kanya, "Nakagat ka ba ng aso, pusa, or may open wound ka?" Sabi ko sa kanya. "Ay, yun nga doktora, matagal na akong may open wound sa breast." Kumbaga yung bukol na lumiit na, lumaki uli, na naputok siya parang pigsa. So, Mhm. ayun, the open wound na yun, may sugat na siya, 'no? So, tinatapal-tapalan lang kasi niya ng mga dahon-dahon na ina-advice sa kanya ng albularyo. So, it so happens siguro na yung mga dahon-dahon na yun is contaminated, 'di ba? So, doon siya nakakuha ng tetanus sa pagtatapal ng mga, dahon-dahon na yun. Then I told her, sabi ko, "Kung may open wound ka, it might be tetanus." Sabi ko, "You have to rush to the hospital, ngayon na." Sabi ko, kahit madaling araw. Eh, oo siya tapos, Pinaliban niyo pa. actually, the next day pa siya nakapunta, eh. Lumipas pa yung 24 hours, eh. So, to cut the story short, wala na ho siya ngayon. Ang ikinamatay ng pasyente is tetanus. It is not the breast Tetanus. cancer, ah. So, eto naman ngayon may pasyente naman kami sa hospital. Sinabihan ko ng ano, kailangan apurahin yung treatment para kasi nagfo-form na rin ng nana, eh, malapit ng Mhm. pumutok. Sabi ko, "Kailangan mapigil natin 'yan, 'wag pumutok kasi 'pag nag-open na yung wound mo diyan, mahirap lalo gamutin." Sabi ko sa kanya. Ay nag-absent-absent. O eto ngayon bumalik sa akin, eto na, putok na. Oh, 'di open na yung wound sa breast. Ngayon, I told her to buy an anti-tetanus sa drugstore. Eh, nag-follow up after 1 week, hindi pa rin nabibili. Sabi ko, "Why? It's very ano, important." Eh, sabi doktora nung ano sa drugstore, hindi ko daw kailangan ng anti-tetanus kasi raw, wala naman akong natusok o may kalawang or may, anything na sa soil. Sabi ko, "Eh, sino bang paniniwalaan mo? Ako na doktor mo o yung nagsabi lang sa'yo sa butika?" Oo. 'Di ba, people are thinking na may tetanus lang kung natusok ka ng something na may kalawang, 'no? So, yun na nga perfect example. Pakinggan niyo po, any open wound na mapasukan ho ng dirt, puwede ho kayong mag-tetanus diyan. Siyempre yung open wound, 'pag may open wound ka, you need to cover it. Hindi puwedeng nakatiwangwang lang 'yan na, halimbawa naka-duster ka lang Yes. o walang bra, 'di ba? So, siyempre sumasagi 'yan sa lahat ng bagay. Alam niyo ho lahat ng bagay, ke damit, ke tissue, ke kung ano ho 'yan, lahat ho 'yan may germs. Ang wala lang hong germs pagka sterile cotton, sterile gasa, 'pag hindi ho sterile, may mikrobyo ho 'yan. Hindi lang ho kita ng mata natin because it is microscopic. So anything na i-touch mo doon sa open wound mo will contaminate yung wound. So dapat ho gano'n, tinatakpan ho ang sugat at burahin niyo ho yung concept niyo na, yung mga may kalawang lang ho ang puwedeng cause ng tetanus. Any open wound ho 'pag napasukan niya ng, Clostridium tetani will cause tetanus. Okay. Alright.
So gaano nga po ba, Dok, kabilis dapat mabigyan ng tetanus shot ang isang tao na nagtamo nga po ng sugat ano? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Meanwhile, Doc, ang inyo pong clinic address, hotline number para po sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo at syempre yung social media platform nyo rin po, pwede nyo rin pong i-promote. Okay, so we are at Unit 1101, Clinica Medical 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Usapang tetanus, kanina nga, Dok, na pag-usapan natin, nalaman natin na hindi lamang po nagmumula sa mga kalawang na bagay yung tetanus, kundi sa mga open wound. Kaya ang tanong na naiwan natin, Dok, gaano nga po ba kabilis dapat mabigyan ng tetanus shot ang isang tao na nagtamo ng sugat or yung any cut, 'di ba? Yes, no. So actually, ang mahirap kasi dito, kaya sinasabing within 48 hours. So 2 araw ho, kailangan mo nang bigyan yung may sugat na kagat, nasugat, or pigsa, biglang nagka-open wound na yung pigsa. So lahat po ng skin opening ninyo, dapat within 48 hours, makapagpalagay na kayo ng tetanus vaccine. Now, kasi ho, wag yung hintayin yung symptoms. Kasi ang symptoms niyan will appear, mga pinakamaaga is 1 week pa. O, ang ano ho niyan, yung neurotoxin galing dun sa tetanus, depende saan ba yung sugat mo. Sa paa ba, sa legs, mas umaakyat ho tayo sa brain, mas mabilis yung neurotoxin. Mas mabilis ho kayong maglalakjo. Paakyat ho yan per inches, per minute. So kung ang kagat mo or sugat mo nasa kamay, tsaka sa face, same thing with rabies. Although hindi natin topic yun. Similar po, wala ho kayong choice na maghintay pa ng symptoms. So kailangan ho manigurado, mas mabilis ho pag sa kamay tsaka sa face. Sana mas maganda kung within the day, magpalagay na kayo. Kasi umaano yung neurotoxin yan, inch by inch, every minute, hanggang sa makapasok po yan sa brain natin. And yun nga, saan ba nakikita yung tetanus? So, nasa soil ho siya. So, anything na galing ng lupa, ashes, mga fecal matter ho ng animals and humans, syempre ho, no? And ayun. Sa surfaces ng skin, meron din tayo kasi nasasagap natin. At yun, sa mga kalawang ho, like nails, needles, barbed wire, and others, no? So yes. Kasi kahit na simpleng pagkadapa lang dahil yung mga bata mahilig magtakbuhan, 'di ba? Hindi natin inaasahan na dapa, nagalusan yung kanyang tuhod, nagasgas, kinakailangan na rin to ng tetanus shot, Doc. Mas maganda, wala naman kasing masama kung naglagay ka tapos wala naman tetanus, no? Pero ang pinakaano mo doon is pagdagdugo. Kasi ibig sabihin, nalagpasan mo yung epidermis, susunod dermis, dapat wala pang bleeding yon. Pagka nag-bleed, ibig sabihin mas malalim pa doon. So, ibig sabihin may pwedeng makapasok sa katawan mo through that skin cut. And dapat, first thing, paduguin nyo ho, then wash with soap and water, dapat. No? And even yung simple hong, halimbawa, dry yung ano mo, yung paa mo, yung pinapa-foots pa natin dito sa gilid, may taong puro crack yung gilid ng paa. Kahit doon sa mga cracks na yun, kung naabot yung skin inside, pwedeng pumasok ang tetanus. Syempre kung nakatsinelas ka lang, lakad ka sa may lupa, kalsada, pwede kong pasukan nyo ng tetanus. So titignan nyo kung may mga crack yung heels ninyo because tetanus may enter our body.
So ano pong type of injury yung kinakailangan ng tetanus shot? Like sabihin natin, Dok, na banlian ng mainit na tubig, umabot sa second degree burn, kailangan na rin ba yan ng tetanus shot? Yes. The answer is really yes, no? So, lalo na yun kung second degree. Kasi may mga ano na yun, open na ang ano nun, ang skin, makakapasok talaga, no? So, kailangan, lalo na kung walang walang tetanus booster ang pasyente. Oo. So, kailangan talagang bigyan, no? So, at saka yun nga, pagka may blood, no? So, ibig sabihin, mas deeper yung skin opening nung pasyente, no? Kailan po ba, Dok, pumapasok yung recommendation natin ng tetanus booster? Sa adults, syempre, first shot within 24 hours kung nasugat ka. At saka ang sugat ho dito, hindi lang yung mga pako, needles and others, kahit ho animal bite. Halimbawa, nakagat ka ng cat mo, ng dog mo, ayun, kailangan nyo kung ano yun, magpa-anti-tetanus, no? So baka hindi alam nung iba, kala nila yung sugat lang. Pati anti-rabies, pag kagat ng animals. Pero kasi at least sa rabies, may time ka kasing i-observe yung di ba? Kung mamamatay yung animal o hindi. Dito kasi wala kang i-monitor, no? So, first shot mo within 24 hours. Yung second shot mo after 1 month. Magpapa-booster shot ka. Yung third shot mo, pwedeng ika-6 or ika-12 month, pag nanglalagpas doon. Then, pagkatapos noon natagal na, every 10 years ka na. No? Pero sa babies and children, before mag 2 years old, 4 na vaccine ng ng anti-tetanus. Kaya lang sa baby, kasama siya doon sa DPT. Hindi siya yung solong anti-tetanus. Then pagdating ng between 4 to 6 years old, 1 shot uli, and another dose ulit between 11 to 12 years old. Sa bata, ganun. Pero sa matanda ho, yung una natin sinabi kanina, first shot within 24 hours, after 1 month, then third shot between 6 to 12 months, then every 10 years na po kayo. No? Ano pong importance nito, Doc, na tetanus vaccine schedule kapag kung sakaling hindi tayo na kapag booster shot doon sa loob ng 1 buwan, mawawalan ba bisa yung ating tetanus shot? Okay. Siyempre, ang purpose ng tamang schedule is, siyempre pinag-aralan yan kung kailan yung half-life nung tetanus, bagsak na. Oo, kumbaga wala na siya sa katawan mo. So, kaya ginawa yung mga schedule na yun. So, ang purpose is to stay fully immunized. Para, bago ka mag-shot uli, nandoon pa yung hindi pa bumagsak yung half-life ng tetanus vaccine. Now, para rin yung antibiotic yan. Kaya sinasabi natin, pag antibiotic, dapat pa sa oras. Pag sinabi sa yung every 12 hours, so kung alas 8 ng umaga, alas 8 ng gabi. Kasi pag nilagpas mo yun, wala na, bagsak na yung bacteria. Nakapag-multiply na, nagparami na sila bago mo binigay uli yung antibiotic mo. No? So, ganyan din ho sa sa mga bakuna, kung ano yung tamang schedule. Kasi baka mamaya nagbigay ka, wala naman na pala, nakapag-multiply na rin uli yung tetanus. So, mawawalan ho ng bisa yung mga booster nyo kung lagpas-lagpas na po. And if it so happen na nasugat ka or nakagat ka ng pets mo, doon sa time na dapat booster mo na hindi ka nag-take ng shot. O pwede kang magka-tetanus kasi lagpas na di ba? Okay. Sino naman po, Doc, yung hindi qualified na mabigyan ng tetanus booster? Meron po ba? Meron, no? So, tatandaan nyo, pag mga shot ng vaccine, ang pinakaiingatan ho ninyo dyan yung may allergy, no? So, hindi basta simpleng allergy. Kaya lang, pwede nating lahatin na may allergy kasi hindi mo alam sa mga taong may allergy kung sino yung may pinaka-severe na allergy, which we call anaphylactic shock. Yung namamantal talaga, Doc, ng husto, para namamaga yung kanilang katawan rin halos, di ba? Yes. And ang pinakaano kasi doon yung bigla na lang nahihirapan huminga. Biglang pagkaano lang, no? Bawa, pagkalagayin mo lang ng vaccine, injectable, kaya mabilis. So, magnanamb muna ang mga paa, kamay, pawisan niya ng malamig, tapos mabilis lang yon, minutes lang yon. Ayun na, sasabihin ng pasyente sa'yo, nahihirapan akong huminga. No? And ang problema ho sa anaphylactic shock,
hindi ho siya makukuha ng anti-allergy lamang. You need to give epinephrine, no? So, siyempre ang epinephrine di ka naman basta-basta makakabili niyan, eh. So, hospital lang or doktor lang o nasa medical field lang ang meron niyan. Dapat may naka-ready kang EpiPen, epinephrine yun na one shot lang talaga yun, di mo natitimplahin, ready to ano na yun, to inject. So, ang mga nag-a-anaphylactic shock po, which is a severe form of allergy, nangyayari ho yan hindi lamang sa bakuna. Pwede hong sa mga dye or contrast media na nilalagay sa mga CT scan, MRI, PET scan, angiogram. Okay. Kaya pag ako nagsasalita, I always emphasize huwag kayong magpalagay ng dye. Kasi merong sa skin test, walang allergy. Pero pag yung talagang ipinasok na sa yung gamot, nag-react. Merong ganun, delayed hypersensitivity na tinatawag. So, ayun ho, meron din nag-anaphylactic sa pag-inom ng antibiotics, mga pain reliever, merong iba sa pagkain. So, all kinds of allergy nga eh. Kaya, pinaka-safest is kung talagang marami kang allergy, ayun, hindi ka masyadong qualified doon sa sa pagpapalagay kang anti-tetanus. Wala kang protection sa tetanus kasi hindi ka pwedeng magpalagay. Kaso naman kasi, baka paglagay pa lang sa'yo, yun pa ang ikamatay mo, hindi ba? Kung nag-anaphylactic shock ang patient. In that case, Doc, ano po yung best treatment para sa may mga tetanus, especially dun nga po sa may mga allergic reaction? Okay. Usually we give metronidazole. Binibigay parang flagyl yan. Binibigay namin yan sa mga nag-aamiba. So binibigay din ho yan sa mga natetetanus. Also, yung penicillin, we call it PenG, no? 2 to 4 million units every 6 to 8 hours. So injectable lahat yan, no? Now, also, in addition to that, minsan kasi matindi ang tetanus, no? Binibigyan mo na ng antibiotic and others. Ano pa rin, minsan nakakapasok pa rin siya sa brain, lalo na kung pasok na sa brain. Kung bago mo siya naswero, naglalakjo na, talagang you have to give everything, no? So, sa kliniko natin, meron ho tayong blood cleansing. So, magaling ho siyang magpatay ng lahat ng klase ng mikrobyo, hindi lang ho bakterya. So, kahit kung may virus yan, kung may eggs ng parasite yan, kung may fungus, or protozoans like amoeba, patay ho sila lahat. So, laser, high-dose vitamin C, ultraviolet, and ozone. Yan hong lahat ng yan can help, no? Napatayin ho yung tetanus and other germs that is circulating inside the body. Para ring sepsis. Ang taong nagsisepsis sa ospital, binibigay naman ng lahat ng dapat ibigay na antibiotic. Pero minsan, hirap pa rin tanggalin ng sepsis. Ang blood cleansing ho, like high-dose vitamin C, nakakatulong ho yun. Kasi nakakapatay yung ng germs pagka high-dose ang vitamin C. So, ayun. So, we are saying na pwede nyo idagdag yun sa natural procedure, no? Sa tetanus. At kung sabihin natin, Doc, di ba kanina may binigay ka na dapat within 24 to 48 hours mabigyan na ng tetanus shot ang pasyente, kung sakaling lumagpas tayo dun sa duration na yon, is it too late, Doc, na maiko-consider? Hindi natin masasabi kung too late kasi minsan may nagpapahabol pa, sige, pwede pa 72 hours. But ang pinaka-mark natin doon is pag nagpakita na ng mga neurotoxin symptoms like ayun na, naglalakjo na siya, no? So nagiging stiff na yung neck niya, no? Although kahit na nakikita mong ganon, bibigyan mo pa rin ng treatment ng pasyente Kaya lang para bang 50-50 na yun. Kasi nakapasok na siya sa brain basta may mga manifestation ng ganun, no? So, lahat pwedeng gawin pa rin kahit na alam mo nang medyo mahina na yung chances, no? Pero kaya nga ho, mura lang naman ho ang tetanus vaccine, no? It will range from 250 to 600 lang. Okay. No? Meron ho pa Wala yung pa 1,000. Oo, wala pa ho.
bumili kayo niyan, tapos dalhin niyo sa kung sino ho yung puwedeng mag-inject sa inyo, do'n na kayo makipagsapalaran sa kakaunting halaga hong 'yan kasi buhay ho ang, katumbas niyan 'no. At aside nga po dun sa blood cleansing, Doc, ano pa po yung makakatulong sa pasyente na maaaring natamaan ng tetanus para nga po sa mga magpapakonsulta po sa inyong klinika, no? May mga procedure pa po bang maaari silang idagdag? Yes, halimbawa doubtful ka, ano kaya may tetanus kaya 'tong sugat ko or yung kagat sa'kin o wala. So nagpa-vector scan ho kayo, makikita ni vector scan yung tetanus. Kasi napakagaling ho ng, vector scan when it comes to microorganism or germs is specifically sasabihin niya talaga sa'yo kung anong bacteria, anong virus. So 'pag nalaman yung meron, eh, di go na ho kayo, magpa-treatment na po. And also, that is to test. But, for treatment, meron ho tayong Rife machine wherein ine-encode ho doon yung frequency ng halimbawa tetanus. May libro ho na pinagkukunan niyan, nakalagay yung mga frequency ng mga sakit, microorganism. So encode mo yung number ng tetanus. Tapos 'pag pina-under na yung Rife machine, magre-release ho yun ng frequency that will penetrate the body of the patient, to kill tetanus inside your body. And this is very effective. Ano na ho namin yan, tested na ho namin yung Rife machine, no? And, kumbaga, it doesn't mean naman na naka-Rife machine ka, hindi mo nagagawin yung ibang treatment na binanggit natin. But since tetanus is always deadly pagka left untreated, so i-add on nyo ho lahat ng pwede nyong gawin to stop and kill tetanus inside your body, kailangan ho gawin nyo. So also yung blood cleansing ho, ayan, sabi ko nga ho sa inyo kanina, nakakatulong ho yan magpatay ng tetanus inside the body. Aside from other germs, patay na rin yun, damay na yun. And of course, yung detox program, ayun, makaka-eliminate ho yun ng tetanus pagka ho nandyan sa basic organ. Kasi ang germs, hindi lang naman yan sa blood. Pati ho sa mga organ natin, pumapasok yan. And the basic organ na pwedeng pasukan yan is yung dalawang filtering machine natin, which is the liver and the kidney. So, sigurado hong meron sa liver and sa kidney. So, matatanggal ho yun pag nag-detox kayo. Pwede pa ho kayong mag-detox pag nakagat kayo kasi habang nagpa-injection ka na ng tetanus, wala ka pang symptoms. 5 days lang naman ho ang detox natin. So, bago pa umappear yung symptoms sa'yo, nakapaglinis ka na nag-detox ka na. So, posibleng kahit na-tetano ka, hindi na ho siya magpa-progress kasi na-arrest mo na through blood cleansing, detoxification program, and syempre ho, damay na ho yung iba pang parte ho ng inyong katawan, no? Yes. At para nga po, Dok, sa mga interesado po na mag-avail ng ganitong klaseng services, detox program, Rife machine, blood cleansing, and vector scan, muli ang inyo pong clinic address, hotline number, and of course, yung social media niyo po, kung saan pwede nila kayong i-follow para po mas matutunan pa po nila yung iba pang health tips. Okay, so tayo ho ay nasa Unit 1101, 11th floor po, ang Klinika Medica 101, sa Centuria Medical Makati. Our hotline, 8546-9412. 0922-875-2899 and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899 and 0919-995-6168. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tetanus po yung naging kabuuan ng ating discussion. Tetanus is fatal at galing nga po, pwedeng manggaling sa any open wound. Kaya importante po na makakuha tayo ng tetanus shot at the right time. Inyo rin pong nakasama Ellen Ibensal para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.